istorya ng WPS kung sino nagrekomenda niyan. At kung bakit ang grupong ito galit na galit pag kina-question nyo yan. Ang Akbayan, si Walden Bello, Akbayan pa nun. Si Walden Bello, in-advise niya si Pinoy, palitan mo ang pangalan ng South China Sea. Actually, yan ang punot dulo niyan. Sinabihan niya si Pinoy, palitan mo. Kaya pag pinuntahan nyo yan, si Walden Bello nun, nag-file siya ng resolution sa Congress, yun talaga, renaming the South China Sea as West Philippine Sea. Ngayon, edi pinalitan ni Pinoy. Kaya yung Akbayan, talagang may sentimental ano sila dyan. Kasi sila ang nagsulong-sulong yan. Kaya itong mga Akbayan, pag ginaganyan mo yan, masasaktan sila kasi yun ang kanilang claim to fame. Pero di ba, aktivista yung galawan. Alam mo, mahilig sila sa mga symbolic action. Alam mo yan, Joey, taga-UP ka. Ang mga taga-UP ng mga aktivista, gustong-gusto yung mga ganyan, yung mga symbolic na, akala naman nila, yun na yun. Kaya itong mga to, nasasaktan sila. Parang ako naman, bakit ka nasasaktan? Ito, we're just stating fact. Bakit ka nasasaktan? And second, hindi naman ibig sabihin na ayokong tawagin yung WPS. Wala ka ng legitimate interest. Ngayon, ikaw ngayon, ang kumusyon sa sarili mo. Why is the legitimate interest of the Philippines tied to the name? What is your basis? It doesn't make any sense. Bakla, kahit hindi mo tawagin yung WPS niya, meron talaga legitimate interest. Meron talaga legitimate interest sa Pilipinas dyan. Wala akong pakialam. Yun ang sinasabi ko because hallucination yung WPS. Paano mo hahatiin ang South China Sea at sasabihin mo, eto ang WPS and the rest South China Sea? How? Lagi pa sinasabi na girahin na ang China. Hello, alam nyo ba na pag giniyera natin ng China, pulbos na pulbos ang Pilipinas. Iilan lang yung natin, ammunition natin. Iilan lang, wala tayo sa fighter jet ng mga China, di ba? Kaya parang actually, ako, isa ka sa mga bumili ng suka, Yumi Santiago. Bakit mo Actually, hindi lang ammunition. You cannot win a war if you don't have food security. Bakla, inaangkat mo lahat na pagkain mo sa labas. Pagka, yung online daw kasi, doon sa China din. Pa-order mo na sa China. Ayan, hindi na nahihiya si Nasusuka. Hello, Nasusuka. Hi, Miss Joy. Maayong kadlawan and happy Valentine's to everyone. Wala akong Valentine's. Ka-Valentine's yung pusa mo. So, ano na, Miss Joy, yung diba, nagiging topic nyo kanina is marami nagsasabing, yung kini-question nila yung importance of voting straight. Diba? Kasi may mga artista doon, si Philip Salvador. Si Ipe. Yeah, but I think, Pikit mata talaga dyan kay Ipe as in. Sino si Ipe? Si Philip Salvador. Ano yung mga laws niya? Sini-check ko, hindi ko para mahanap eh. Pero never mind. Yung the importance kasi of voting straight, PDP or yung mga PRRD back candidates is we have to ensure kasi yung loyalty nila ay nasa Duterte type of leadership. So it may sound like personality politics, pero actually it's important talaga to ensure that those candidates support a Duterte type of leadership. So we're not saying na si Duterte yung sinusupport na, but the Duterte type of leadership. Yung kasi ito term to ni the Pinks and nila Maria Ressa yung hold the door. Pero ganun din tayo, may hold the door moment na tayo, 'di ba? Kina against nila Romualdez nakakasuka. Nakakasuka yung mukha niya. Yung ginawa niya kay Guanzon yung nakakasuka. Parang ba, may gusto mo unlimited power ganun na. So may narinig kasi ako, Miss Joy, may mga vote VP Sara supporters talaga. Yung iba mga Rosa sila. So they are saying na they will vote for some of the PDP slate pero they will not vote for the artistas kasi as responsible voters daw, we should be voting for intelligent people. Sinisip ko parang marami namang intelligent siguro dyan sa Senate and sa Congress natin ngayon, pero what happened? So I think we should also look at the importance of their integrity, and it shows na nga with the result na in-impeach na si VP Sara na integrity is as important as intelligence, so or yung educational backgrounds nila. So we should be looking at that. We should be checking their backgrounds. Kahit na PDP slate yan, i-check ko rin yung kasi we learned, diba, our lesson to believe BBM na parang nakalimutan natin yung asawa ni si Ayakino. Parang gano'n. And so yan yung one part. Yung second part is yung speech ni BBM. Joy, nakakaloka. Alam mo, first and foremost, mukha siyang talaga, diniscuss namin to yung nag-live kami sa TikTok na mukha siyang yung term nila is batak, diba? So parang sa sobrang sigurong stress niya sa mga nangyayari kasi yung BICAM na mali yung sagot niya, yung the blanks. Talagang bangag talaga. Pero ito lang si Haya. Before you approve of the speech, babasahin mo yan Aralin mo yan. Yes, and you're going to have an input whether this is acceptable for you or not. I mean, yung linya na parang lang pinabili ng suka, you approve of it?
Hindi mo kinontra nung pinractice mo yan, hindi mo kinontra? 'Di ba? Oo. Dapat talaga hindi talaga nag-iisip. Pero Miss Joy, Eh, yung kung yung ganitong kasimpleng bagay hindi mo masala diyan sa script mo, 'di ba? Eh, paano pa yung budget? hindi Paano pa yung sinunod mga mas malalaking bagay? 'Di ba? Wala Pero talagang Miss pag-asa Joy, Pilipinas dito sa bangag na 'to, pagkatapos doon na tayo suportado sa pa ng ano, bangag na mga representatives. sa mukha niya muna tayo. Kasi mukha talaga siyang stress na stress. So, parang yung sinabi ko sa kanila na baka yung ano niya, yung yun yung way niya to de-stress. So, parang to cope with all the stress yung mga mali-maling ano, yung parang ano pa siya, nag-threat pa siya, ano, yung we shut down the government, ganun pa siya. So maybe he's doing it to de-stress. Ayun, nag-reflect sa mukha niya. At baka dahil doon hindi siya nakapag-review ng speech niya. Yung statement niya na, 'di ba, we will shut down the government. Yung ganun niya. Actually, ano yun eh, ang tawag dito, it reflects yung kung gaano niya hindi kaalam yung Philippine government The laws. procedures. Yeah, the Oo. laws of the country. Kasi sa US, meron talagang government shutdown kapag hindi na ipasa yung budget doon sa deadline na sinet nila. And when you say government shutdown sa Amerika, yung mga basic social services, yun yung nawawalan ng pondo. Pagkatapos, yung mga contractual employees, hindi na mako-consider na they are terminated. Paglas yung mga regular employees, madedelay yung sweldo nila until the budget is fixed. So kumbaga, meron talagang patayan ng gripo pagdating dun sa yun yung implication noong hindi pagbalangkas ng budget within the agreed deadline sa Amerika. Sa Pilipinas, walang ganun. Kasi sa atin, if the government, if the legislative wasn't able to come up with the budget for the next fiscal year, the previous year is going to be considered as reenacted. So may pera ka pa rin, may budget ka pa rin. Ang magiging problema na lang doon is that, of course, yung mga program-specific na budget, na kasi kumbaga parang kakalus-kalusin mo yung sobra, kakalus-kalusin mo yung gagawin mo ng paraan yung kulang. Hindi, ang magiging problem lang doon is that the budget is not going to be completely responsive doon sa proyekto na inihanda ng mga ahensya for that specific year. Nevertheless, meron kang pera, tuloy-tuloy lang yun. Pagkatapos may aspect naman ng budget na yung mga automatic appropriation, yung pambayad ng sweldo, pambayad ng mga rentals, yung mga talaga namang binabayaran na hindi mo na kailangang i-deliberate, hindi mo na kailangang questionin kasi nga those are automatic automatic naman, like for example, yung X number ng government employees. Naka-item na may mga item yan eh. So you have to pay them. So those are the things that will not change naman. So wala masyadong interruption sa government services. Wala masyadong interruption sa ano nila, sa gusto nila gawin sa Oo, so wala ka talagang reason to say that we will shut down the government unless you are threatening us. True. May safeguard, 'di ba? Sino ba nag-explain nun? Our constitution has a safeguard for that situation or scenario, 'di ba? So hindi niya alam, mas alam niya yung constitution ng US kasi New York siya. New York siya. Wala siyang pake. So yun, Miss Joy. Tapos yung mga other, yung mga very pink, very Lenny speech niya kasi yung speech niya parang parang siyang si Lenny na nagsasalita, Lenny on steroids, parang iniba yung gender. Kasi ganun din yung speech ni Lenny, 'di ba? Yung mga points niya doon. And it only shows talaga how incompetent whoever wrote the speech for him, kasi hindi man lang sila gumawa ng parang I don't know the term, pero parang yung parang word association check na wait lang, if they hear suka, maybe they will take it negatively or maybe they will associate with sinusuka kayo. Kasi when I heard that, parang wait lang, kayo nga sinusuka ng mga tao eh. Kayo na sinusuka ng mga Pilipino, kinakain na kayo ng suka. So parang nakakasuka. Yung mukha nga niya nakakasuka, hindi yung mukha niya. Mukha siyang suka. Ang asim ng mukha niya. Totoo. Alam mo yung sobrang legend ng skin, yung quality ng skin, walang moist. Come on. Yeah. Ang ganda ng presidential house niyo may pool pa kayo. Kadiri. So yun, nakakainis. Anyways, Ms. Joy, lastly, may article pala si Alan Robles about calling you for DDS trolls na natanggal yung social media niyo. At hindi naman kayo pinangalan. Hindi nga kayo pinangalan niyo si Sas. So feeling ko takot siyang malibel kasi at least Sas is based in Beijing, 'di ba? So parang mahirap magsampa ng kaso. So si Sas lang yung pinangalan niya. Sabi niya, nakakatawa ng Robles na to eh. I'll send you the article. Teka, sige nga, basahin nga natin. Sige. Ayan sa private chat. Ayan. Troll takedowns. Trolls talaga DDS trolls talaga. Philippine troll takedowns. Facebook pages of 4 pro-Duterte influencers go dark. Disabling influencers' Facebook account is characteristic of an authoritarian rule. Lawyer says as Philippines steps a fight against disinformation.
When Facebook pages of 4 major influencers suddenly became unavailable on February 7, online users immediately linked it to the raging feud between the country's two most powerful political clans, those of former President Rodrigo Duterte and incumbent Ferdinand Marcos Jr. Miss All Joy, for I'll just cut influencers you off real quickly. Let Ha? me cut you off real quickly. Updated siya Mhm. 8:50. Tinanggal nila yung DDS roll. Kasi may yung first paragraph doon, nakasabi DDS trolls. Parang ganun. So they Oo, updated it, they changed in-update it, nila. Yes. inedit out. Ano kaya, Okay. how do you see sayang hindi ko na screenshot. Oo. Ayan, updated 8:50 PM February 13, kahapon. Yes, kanina. So baka change. When Facebook pages of 4 major influencers suddenly, all 4 influencers are vociferous Duterte supporters who had shared anti-Marcos content with their hundreds of thousands of followers. Last Friday, the influencers' Facebook pages went dark, each bearing the same message: the content isn't available. Asked if he saw an effort to take down pro-Duterte influencers, lawyer and Senate candidate Vic Rodriguez told This Week in Asia, yes, there is an emerging pattern where the government is perceived to be deliberately curtailing our right to free speech expression and of the press. Marcos, who was Marcos Jr.'s general campaign manager in 2022 presidential polls, served as his executive secretary, and 3 months before turning against his boss, is now running for Senate under Duterte's tunay na maisog na oposisyon. Ano to? Tunay na maisog na oposisyon? No idea. Sino yan? Ewan ko ni Robles. Si sa Alan Facebook. Robles. Nag-invent. Independent si under Duterte. Independent si Attorney Vic. Maisog is not even a political party. Diyos ko, ano ba naman to? Ano, under Duterte's tunay na maisog opposition? I've never heard of tunay na maisog. Diyos Di ko. ba maisog lang yung group? Maisog lang yung group, diba? The disabling of influencer site happened against the backdrop of 3 events in the Philippines: the impeachment of Duterte's daughter, Vice President Sara Duterte Carpio, the start of the campaign period for the midterm election, and congressional actions on fake news and disinformation. Well, up until this point, mukha namang neutral yung yung article niya. Trolls part of politics. Social media influencers and trolls have played a significant role in Philippine politics since 2016. My God, they really wouldn't recognize that these are content creators discussing current political issues. Talagang they want to Miss dismiss Joy. people like Kanina us. talaga yan, DDS ganyan. trolls. Yung title kanina is DDS trolls. Kanina. DDS trolls, 4 DDS trolls were taken down, parang ganun. Grabe sa pagiging dismissive, They helped Rodrigo Duterte win the presidency. His followers called themselves DDS, diehard Duterte supporters. Actually, we do not call ourselves DDS. You are calling us DDS. Ayun naman yung nagtatawag din sa mga Duterte supporters na DDS. Niyakap na lang ng mga DDS yun. A successful masking of the original meaning of acronym Davao Death Squad, which were a group set up by Duterte that allegedly carried out extrajudicial killings for his war on drugs when he was a mayor. See, ito yung sinasabi ko. Yung mga Duterte supporters, kayo ang tumawag na DDS. Kasi nga, gusto ninyo na i-associate yung mga Duterte supporters sa Davao Death Squad. Yes. Pagkatapos, talaga, yes, yun yung storya niyan, Alan Robles. Ito yung nakakabwisit sa inyo, hilig nyo mag-twist ng kwento eh. DDS trolls gained notoriety for posting online death threats and for gutter language. Come on! Diyos me! You were confronted. You are called out. And you weren't able to respond intelligently. Natatalo kayo sa argument pagkatapos ang nakikita nyo lang, gutter language. Talaga ba? Ako ko sa inyo. Alam nyo, yung pagiging matalino pero intellectually dishonest ay mas malala pa sa paggamit ng gutter language. Like kay Darian. Like kay Darian and Shelo Magno. Hindi nagmumura pero mga sinungaling. Ito naman si Alan Robles, Ako sa inyo. Isa pa yan si Alan Robles. Sa buhay. Di ba connected yan siya nila Risa, Miss Joy? Mga friends lang yan sila eh. Oo, Sila Risa Hontiveros, sila Verifile, sila Maria Ressa, mga ganun. Kadiri. Kaya wala nagbabasa dito kay Alan Robles eh. Si Sas lang ata yung na-mention dyan. Oo. Si Crisette, wala kayong Teka. tatlo. Ayan, a YouTube video of his post-victory party in May 2022, Marcos Jr. apparently disclosed one anti-Marcos has been pushing a video allegedly showing the president sniffing drugs. It instantly became viral and so alarmed the presidential si Marlica yung tinutukoy dito. The Philippines has also no law against troll farms or disinformation, but the unrestrained posts of social media influencers have prompted two Congress representatives to file a draconian bill. The Anti-Troll Farm and Election Disinformation Act mets out penalties of up to 10 million pesos and jail terms up to 12 years to anybody convicted of spreading disinformation. Candidates proven to have benefited. Diyos ko, tang ina. Prior restraint, screaming prior restraint.
Last month, Congress started an investigation on fake news and disinformation conducted by the so-called TRI Committee, a convening of the Committees on Public Order, Public Information, Information and Communications Technology. The committee's chief representative, Dan Fernandez, said in a statement on February 3 that it would investigate disinformation's impact on public perception and national security. You know, when we talk about national security, what you should investigate is this one. Listen up, Dan Fernandez. Listen up, Ace Barbers, kayo mga putang ina nyo. Ito ang pakinggan ninyo. AFP communication plan last year is actually brainwashing our soldiers. Ito ang imbestigahan ninyo, ha. Teka lang. Teka lang, sorry. Mahatching ako. Ayan, anyway. Ito ang imbestigahan ninyo. Noong October to December 2024, tinarget ninyo na magkaroon ng information, education, and communication campaign on West Philippine Sea. And the purpose is to capacitate your soldiers. The AFP, the soldiers in AFP, tungkol sa usapin at sa mga rhetorics ng West Philippine Sea. West Philippine Sea. Putang ina. And what you wanted to do is for the soldiers, the AFP, to support and defending the Philippines' territorial integrity and sovereign rights from October to December 2024. Support in defending the Philippines' territorial integrity and sovereign rights. What is this all about? Why are you spreading the West Philippine Sea rhetorics to the AFP? What will it bring to ordinary Filipino kapag ganito yung pinagkakalat ninyo sa mga soldiers natin? What, are we waging war for the West Philippine Sea? What is there to defend? The project is called Project Mulat, okay? The project is called Project Mulat. And when you started doing this series of seminars sa mga AFP natin, sa mga soldiers natin, sa Philippine Army, ang tinatarget ninyo na mabigyan ng lecture tungkol dito ay 6,281. Ang nag-participate lang ay 1,133. Actually, this is good news, no? Kasi ibig sabihin, yung AFP natin, yung mga soldiers natin, kahit paano nag-iisip, hindi nagpapabrainwash. Oo. Hindi nagpapabrainwash sa mga ganitong kaputahan. But what they wanted to do, ngayong February, gusto nila ng another round of information, education, and communication kinambular. At capacitate ko ang mga sundalo natin tungkol sa West Philippine Sea and the rhetorics of West Philippine Sea. These are the national security issues that you should investigate. Project Mulat within the AFP communication plan. What is that for? And in fact, nag-experiment sila, gusto nila unahin yung information, education, and communication within AFP, at pagkatapos daw nun, saka daw before transitioning more extensively to external audience. What does that mean, to external audience? Hindi ba Navy yung ipapaglaban dun sa ano? Diba, why don't you investigate this? Dan Fernandez, Ace Barbers, Joboy Aquino, and Toby Chanco. Why don't you investigate that? Because that would definitely have a national security aspect. Ina nyo, uunahin yung mga vloggers. Dahil nasaktan kayo, dahil minumura kayo. Diyos me. Bakit hindi nyo unahin yan? Bakit kami yung paghihinitan ninyo? Oh wait, Miss Joy, you mean like pinopropaganda nila yung AFP? So the AFP will go after those who are dissenting. Oo, capacitate our soldiers. It's part of the AFP communication plan to capacitate ang mga members ng, in this case, Philippine Army, okay, to capacitate them when it comes to the West Philippine Sea para raw ma-defend nila ang West Philippine Sea. What is that? AFP magdi-defend ng West Philippine Sea? What is that? Ngayon, flop kasi yung yung ginawa nila last year kasi wala masyadong nag-participate eh. And even if merong nag-participate na 1,300
1,133, even if meron nag-participate na 1,133, it doesn't mean na nag-a-agree sila dun sa West Philippine Sea rhetoric. But this is something that you should all talk about. Yung propagandizing na ganito. Within our hukbong santatahan. Why don't you End check goal that? nila, Miss Joy? Ano yung end goal kaya nila dyan? Those are the questions that our legislator should ask. Ano yung end goal dito? Ba't may And is kakapatid that sila allowed? for what? In defending what? What for? Are we Wait going to lang, Miss war? Joy. The AFP, diba, protects the people inside the country, right, from external threat. So, if they are doing that to the AFP, yung Navy naman yung dapat lumaban. If to that extent we will arrive to that extent, no, yung Navy yung lalaban doon. Yung AFP lang internal lang yan, di ba? Land-based lang sila. Well, May, kapag kagera, labo-labo yan. Lahat-lahat yan. Basta member ka ng AFP, you're going to be called upon. So, wala naman kanina, wala nang linya-linya yun kung Army ka, Navy ka, or whatsoever, ganyan-ganyan. So, are they preparing the AFP for... Well, that is something that they should ask. What is this for? Because this is a national security issue. Project Mulat. Bakit hindi yan? Yung propagandizing na ganyan. Within the AFP. Ang inyong pag-usapan dyan sa Congress. That is more immediate and that is more impactful sa buhay ng mga Pilipino. Diyos ko. Ang simple-simple, alam niyo, ito ng mga congressmen na to, ang simple lang po ng, ng solusyon sa problema ninyo. Like for example, si Benny Abante, ayaw niya marinig yung pagmumura ko, i-block niya ako. Ganun lang po kasimple, ganyan po nag-work ang social media. You do not want to hear anything from me, block. You do not want to hear anything from me, scroll up. Unfollow. True. Ang dali lang po ng problema ninyo. Ayaw niyo po kami marinig na minumura kayo, ayaw niyo po marinig yung mga criticism namin sa inyo, scroll up. Hindi ko maintindihan kung bakit nyo pa kami kailangan patawag dyan unless gusto nyo lang talaga kaming ipakulong. Diba? Yun eh. Ganon. And ako sa totoo lang, talagang sinasabi, hindi naman namin, yung dalawang pinatawag namin, hindi naman namin kinontempt eh, ganyan-ganyan, ineme, ganyan-ganyan. Susulat ko pa nga lang, gigil na kayo eh. Pagka sasabihin Lakas nila, nilang contempt kami. Lakas nila mang-contempt, pero hindi nila na-contempt yung kay BBM or Pink ba yun? Yung the attorney na walang alam. Alam mo, may magandang observation dyan si Jojo de Guzman. Kasi apparently, si Kong Marcoleta, gusto nang i-cite in contempt si Tamortogo ba yun? Yung abogadong vlogger. Gusto niya ipa-contempt. Pagkatapos, sabi ni Dan Fernandez, hindi mo siya pwedeng i-contempt kasi hindi ka naman member ng kahit anong committee ngayon. Sabi gano'n. Hindi ka naman member ng kahit anong committee ngayon. Castro. And then, si Jojo de Guzman reviewed the contempt issued by Franz Castro against Attorney Zuleyka. Franz Castro was not a member of the Committee on Good Governance and Public Accountability. Pero, nung nag-motion siya to cite in contempt Attorney Zuleyka, pumayag si Joel Chua. Hindi naman siya part ng committee. Hindi siya committee member. Sige nga, paano mo re-respetuhin yung mga unggoy dito sa Congress? Diba? Anyway, sabi ko nga, sooner or later, maghaharap-harap rin tayo. Maghaharap-harap din tayo. I don't know. I cannot really, say na parang, hindi naman namin kayo contempt eh. Yung record nyo po kasi, hindi ganun ang sinasabi. Nang ko-contempt lang kayo pag-trip ninyo. Pagkatapos hindi naman pwedeng mag-reason out sa inyo. Kung haharapin niyo sila, Miss Joy, tapos i-contempt nila kayo, murahin mo sila ng one time, big time. Oo. Lumura naman ito. I'm pretty sure. Ayun. Ayun. Kakaloka. Nabuisit ako dito yung sinabi na ang tawag dito ay yung... Ayun naman, yung article na, the paragraph yan minention si Sas. Oo, ito na. Teka, asan yung national security, Dan Fernandez? Ito. Said in a statement that it would investigate this information's impact on public perception and national security. Parang, tangina. One of the 4 pro-Duterte influencers whose Facebook page is now inaccessible. Sasot said on another page that she was Beijing-based. Fernandez could not be reached for comment. Amid the Philippines' fight against disinformation, Duterte supporters have been feeling the heat from Congress. The 41 influencers and bloggers invited to for hearing by the committee were all pro-Duterte. Fake news. The 41 influencers and vloggers invited to February for hearing by the committee were all pro-Duterte vloggers. So, ano gagawin natin dito kay Alan Robles? This is not for fake news. This is not true. Lazy journalism, grabe. Oh my God.
Nagsulat So ka ano pa gagawin eh. natin dito? With the standard of the House of Representatives na galit sa fake news, what are we gonna do with this? Are the 41 influencers invited pro Duterte or not? No. Kasi si WhatsApp Pilipinas at saka ang pangalan nito, si WhatsApp Pilipinas at saka tong si Atty. Tabortogo, they are not pro Duterte. Mas antay pa sa antay yun. True. Si Maui, paano din siya sa list. Oo. Hindi naman yung Meron pa isa si covert. Pebbles, 'di ba? Ano din sa list si Pebbles Hindi si yung ano Pebbles na yun, Pebbles Book yun. Pebbles hindi Book pala yun. siya. Hindi yun si Okay, Pebbles fake news Palakera. ako. Si Maui lang pala. Ayun. Pero In feeling the ko Miss event Joy sige, go ahead. sorry. In the event only 3 appeared, the rest excused themselves. In the event only 3 appeared and the rest excused themselves. One questioned the legality of the committee and together with several others filed a case. One questioned the legality of the committee and together with several others filed a case at the Supreme Court. They claimed that Congress was violating their rights to free speech and press freedom. Bakit all of a sudden, biglang hirap na hirap ka nang hanapin that this is a violation of freedom of speech? Alan Robles, who, by the way, ay very, very sensitive pagdating do sa kanyang right of freedom of speech nung panahon ni Duterte. Tsaka ang bobo ng paragraph niya, the 41 influencers, 'di ba, by the committee were all pro Duterte. Eh, alam naman niya na the 3 appeared. So for sure, nakita niya yung hearing and 2 of those were not pro Duterte. Parang ang bobo lang, 'di ba? Ang Diyos bobo niya. ko. Infuriated, the committee issued show cause order. Mali rin tayo, sinabi niya yung isa nag-question ng legality. Hindi po, marami po kami nag-file. At saka yung mga excuse letter nung, sabi ni Dan Fernandez, excuse letter. Marami doon ang nagsasabi na, mahaba nga explanation ng iba, hindi lang binasa. Na they do not feel that, we are needed to be there. Infuriated, the committee issued show cause order against the absentees, compelling them to appear and explain their absence. The legal influencers legal counsel, former Duterte spokesman Harry Roque, said earlier in the month that the hearing was part of the political witch hunt to silence the Dutertes and their outspoken allies. Roque is also under the Congress investigation over alleged link to Philippine offshore gaming operators and is reported to be living abroad. He told This Week Asia that the government could have the influencers' Facebook sites disabled through 2 ways: mass reporting. Ayan, I have 2 post flags. Miss Joy, And the government attempting wait lang. He wrote Mm. that yesterday, 'di ba? Just a few hours ago, he posted this article. Eh, hindi nga siya nag-fact check, 'di ba cleared na si sino nga yun, that girl involved kay Roque? Cassandra Ong, 'di ba cleared na si Cassandra Oo. Ong? Which makes Roque cleared, 'di ba, as well, kasi yung involvement lang naman niya is naging lawyer siya ni Cassandra Ong or involved with some dealings with her. Hindi, meron yata pang ibang final kay Atty. Harry Roque na siya lang na not necessarily hinge kay Cassandra Ong. Ano yun? May maraming trump-up charges against Harry Roque. Talaga? Oo, ayun. Anyway, but insofar as yung kay Cassandra Ong, oo nga, dapat cleared na siya doon. Ayun. Eh, kasi diba, Original time na publish siya, 7:52 February 13. Ayun. In-update. Tapos in-update nung 8:50. Pinaganda. Kasi kanina DDS daw yung nakasabi dyan. Oo. It is unclear if Facebook took down the 4 influencers' accounts. Some critics have suggested the user themselves may have disabled their accounts in anticipation of a vigorous investigation from Congress. Saan niya nakuha to? Ang lazy, no? Very lazy Oo. journalism. At least 3 or 4, like many Filipinos, have alternative Facebook accounts which are still functioning. Nakakaloka. And that's how they twist the Yeah. truth or the information. Ang lazy, Miss Joy, like, yung GMA, I think that was yesterday ata, may news din sila regarding fake news kasi 'di ba may ano na sila ngayon, yung fake news nila. So yung parang segment na yun is under fake news, parang countering fake Really? news. Oo, tapos yung guest nila, yung press one. Alam mo yung lalaki dun sa hearing, na siya mismo nagsabi, wala silang solid evidence kung sino yung mga who are the people behind those accounts na sinabi nilang mga pro-China daw. Yung basis lang nila is that those accounts are sharing articles, Chinese articles or China-based media or marunong mag-Chinese at may Chinese na name. Eh yung TikTok ko may Chinese name, troll naman Chinese troll na din ba ako. Pero yung Buisit, basis ano? nila at in-interview siya doon without even checking. Si Maris Umali ata parang this is the list. Parang ito yung mga listahan ng mga pro-China daw na pro-China daw at nag-aano about WPS na sinasabi daw na the US has involvement in the South China Sea issue. Parang they are saying na fake news and yung mga accounts na yun are propagating it and nakakapahala daw over the campaign period. Inisip ko, ano naman relate ng essence? Ano daw? Ano ba? Paki-recap, ano yung point? Sino nagsabi niyan? Check nyo na lang yung Miss Joy, yung Press 1 GMA. Wait, hanapin ko. Yung
nasa TikTok ata yung Anong news, point daw nila? yung sa Press 1, may Teka, SAS. check ko, wait. Press 1, di ba ano yan? News 5? Channel 5 yan. Hindi, No, hindi, yung ano to? ewan ko Independent kinebot, ganyan. Teka, ano to sila? Ayan, nakita ko na, Miss Boy. Ito, Press send ko yung link sa TikTok. TikTok. Labanan ang fake news, yung segment. Teka, Press 1. And GMA News yan. Ito yan, di ba? Press Pero 1. GMA, nasa link na sa private chat yung Okay, video. sige. Teka. Propaganda ng China. Yung guy na yan. Ito. Sige, teka. Ito. Oo, ayan. Ayan. Sas, bida ka kay Alan Robles, Sino? Ikaw, bida ka kay Alan Robles. Saan? Sa article ni Alan Robles, ito. Ano sabi niya? Paki-recap nga. Anong sabi niya? Sabi niya, isa ka sa mga troll na nabura sa Facebook. DDS troll. Pero iniba na yan yung title ng article. Ano nakalagay? Nasaan? So, asa na yan? Asa na ngayon? Kailang article yan? Ito, ayan. One of the 4 pro-Duterte influencers whose Facebook page is now inaccessible, Sas Sasot, said on another page that she was Beijing-based. Kasi ang Well, sabi niya, I am not saying I was. I am. Ano ba yun? O yun naman ngayon. Di ba? Ano ba ito mga to? Do you know what kind of people are these people? Una-una, is being pro-China a crime? No. What is the crime? The crime is ginagamit ang crime, kumukuha kayo ng pera, kinukuha ninyo yung mga upper class sa Pilipinas, kinukuha ang pera ng middle class at pinamumudmod sa lower class. That is the crime. Diyos ko. Parang, ano naman ngayon? Parang, pero yung ano niya, yung pagkakasabi niya, that she was Beijing-based. I'm not saying I was. I am saying I am. And it was never hidden. correct, as if naman. I was hiding it. Hello? Diba? And second, hindi po ako nabura. Nandito pa rin ako. Actually, mas marami pa rin. Kahit binura nyo na yung isa kong Facebook page, mas marami pa rin ako sa inyong, mas marami pa rin nagbabasa sa akin kaysa sa inyo. Correct! 72 million reach! Kalahati na ng Pilipinas yan! Diyos ko! Ito lang masasabi ko sa inyo, kahit gaano, actually, ang ginagawa ko sa inyo, sabi nyo, itong mga pro-China, ang gawin ng mga Pilipino, bibisitahin nila yon. Ganun yung mga tao, girl. Ganun ang mga Pilipino. Kung ayaw ninyo kung basahin ng mga tao, never mention me at all. Don't. Because once you mention me, people will get curious. Katulad yung mga, parang kanina, ng isang araw, nag-post ako, bakit ang dami na namang online na nagsha-shabs? Anong ginawa naman sabi ng mga followers ko? Pakita nga ng link. Syempre, di ko maibibigay yung link, no? Pero that is the natural curiosity of people. Pagpunta ng mga taong to, pagpunta sa pages namin, cute pala kami, pwede magsistay na sila sa amin, kahit sa inyo, papangit nyo unang-una. Hello naman. Alan Robles, itabi mo lang yung mukha mo sa mukha ko, tingnan natin kung sinong pagkakatiwalaan ng mga tao. True. Nakita mo yung itsura ni Alan Robles? Oo, pangit. Mukhang suka. Nandito na yan in person si Alan Robles. Di ba na parang journalist ka pe? Parang serious? Tapos ikaw yung we have to be realistic, no? Hindi nyo ba alam na more than 6 years yung kaming sinisiraan? Pero binabasa pa rin kami ng tao at lalong dumadami nagbabasa sa amin. So, do you really think that you're getting paid? Do you really think that American taxpayers are actually getting their money's worth sa paninira niyo sa amin? Correct. Lugi. Sabi ko sa American people, ako na lang bayaran ninyo at i-expose natin kung paano kayo kinukurap ang pera ninyo ng mga propagandista ng US government sa Pilipinas. You will save a lot of money. You heard about Project Mulat within the AFP core? What's that? Send ko sa'yo. Send ko sa'yo, be. What is it about? My God, ano naman pinagagawa ninyo? The Philippines is so behind in a lot of things. Tapos ka ano kapitan. Ay nako, tama talaga si Lee Kuan Yew sa sinabi niya tungkol sa ating media. Ayan, sinend ko sa'yo. Saan mo sinend? Trima. Sa Trima? Ganyan ba ka top secret yan? Top secret. Top secret ba yan, girl? Top secret. Okay, tingnan natin. Okay, image. February 12, 2025. Reference. Number 2, 3, 4, 5.
by year end 2024, it's no longer 2020, tapos na ang 2024. Mm. Nag-flop yung ano nila, Project Mulat nila. Alam niyo kung bakit nag-flop? Sabihin ko sa inyo, AFP. Dahil nung unang release ko ng libro ko, karamihan ang bumili ng libro ko, mga sundal, galing sa Armed Forces of the Philippines. Wala nga ng Diyos. Wala nga ng Diyos, AFP. May mga pinadalan ako ng mga libro from Wala nga ng Diyos, AFP. As I swear. Ako naman sabi sa inyo, kasi naloka ako nun. Kasi ako pa nagpo-process nun eh. Wala pang bumili ng rights ng libro ko to distribute. Ako pa nagpo-process nun. Naloloka ako, pare-pareho ng address. Sabi ko, ano ba meron sa address na to? Base pala yun, Philippine base, naval base. Kaya sabi ko, ay shit, ganun kadaming bumibili sa Philippine Navy na sa Well, then ask Cousins as a general confirmed true Project Mulat, Joey. Yes, of course. I'm not gonna talk about it if it's not true. So, namulat talaga sila. Kaya naging pumalpak yan. But this one, dahil palpak yung nangyari nga nung October to December nila na Project Mulat, wherein they want to talk about, di ba, nakalagay dito, Bex, with the intention of first capacitating internal audience by the year end 2024 before transitioning more extensively to external audience. Information, education, and communication to support AFP communication plan to West Philippine Sea. Pero pumalpak. Ayan, to support Stratcom in defending the Philippines' territorial integrity and sovereign rights from October to December 2024. Pumalpak kasi yung for the Philippine Army, ang target audience nila is 6,281. Ang nag-participate lang 1,133. Baka doon sa 1,133 nag-participate, baka kalahati doon bumili ng libro mo. Joey, huwag kang magalit sa akin. Hindi ko sila pinilit bumili ng libro ko. No? Nag-publish lang ako, pinablish ko, bumili sila ng libro ko. Hindi ko po pinipilit. Wala po akong internal memorandum na kailangan nilang basahin ng libro ko. Sila po ang kusang at take note hindi yung free. Hindi ko sila binigyan ng free ng libro ko. Bumili sila ng libro ko. So, problema nyo na yan. Malay ko ba kung mamumulat, malay nyo, pinak-check yung nasa libro ko, nakita nila na, ay, tama pala si Sasot. So, actually naman, marami naman talaga nagsasabi na sa aking mga junior officer, Navy, etc. na tama yung sinasabi ko. Kaya kahit anong gawin, kaya nga malakas ang loob ko na nasa Pilipinas ako, na pumunta ako ng Pilipinas, publish ko ng ganyan, dahil alam ko marami akong supporter sa Navy. Kaya, lalo na sa Navy. Actually, lalo na sa Navy. And actually, kahit sa Philippine Coast Guard. So, ayun nga lang, hindi sila makapagsalita dahil nga mga junior ito, nasa ilalim niya. Pero, I'm 100% confident na, alam nilang tama ako. Kasi nga, di ba, naging part ako ng expert group ng NSA nung panahon at nung nagdi-discuss ako, hindi ko lang sasabihin kung sino yung mga nandun, sabi nila, dapat ito yung dinidiscuss sa Army. Yung dinidiscuss ko. And eventually, natanggal ang aming grupo. Dahil hindi ka matatanggal, di ba? Hindi ka matatanggal namumulat ang mga tao. Pag namumulat ang mga sundalo na maliliit, paano sila makukonvince na kailangan nilang mamatay para sa inyong bulsa? There is to it. You would like the lowly soldiers in order to die for the pockets of the Filipino oligarchs. And of course, yung mga nasa pinakamatataas na nasa tuktok na nakikinabang, wag na tayong magbulahan. Okay? Wag na tayong magbulahan dito. Sa US na grabe ang corruption as being uncovered by my anti-hero favorite, Elon Musk. Wala sa Pilipinas. Hindi ba? So, ayun nga lang, problema nyo na yan. Hindi convincing yung mga pinagsasabi ninyo. Alam niyo kung bakit hindi convincing? It sounds so propaganda. Yung sa inyo ang propaganda. Alam niyo kung bakit sa inyo yung propaganda? Dahil wala na kayong malinaw na explanation. Nung sinabi na the WPS doesn't exist, naguhurimentado na kayo. Pwede nyo namang sabihin. Tawa kami ng tawa dun sa TikTok. Binabasa namin yung post mo kay Sheila Magno. Tawa kami. Sabi ko, 10 years na itong kinungkudanis. Feeling ko, kabisado niya na pati yung HTTPS dun sa tinatype niya. Alam mo yun? Kaya alam mo kasi, pag propaganda kasi paulit-ulit. Paulit-ulit tapos walang details, walang explanation. Alam mo yung motherhood statements, kita mo, basahin niyo lahat na kasama ng references. Basahin niyo yung mga nasa kulto ng WPS. Na WPS cult. Paulit-ulit na yung sinasabi nila, puro motherhood statement. Pero pag tinanong mo sila ng detalye, wala silang sasabihin, i-refer ka uli nila sa motherhood statement. Or pag na-corner mo na sila, ang taktika na nila, sasabihin sa'yo, ano ka pro-China, anti-Pilipino ka, bagong makapili ka, ba't hindi ka pro-Pilipino?
That's Oo. where you find, that's how you will realize na propaganda, indoctrination yung gusto nila, not education. Dahil pag Mm. ikaw nag-educate ka at hindi maniwala yung mga tao sa'yo, sasabihin mo lang, okay, di wag ka maniwala, then research on your own, go ahead. Pero hindi mo kailangang mag-name calling because truth doesn't need to be defended. Truth is simply there, out there, and waiting for people, waiting and letting people just wake up. Hindi ba? So, kita mo, tinatanong ko siya, bakit? Ang layo ng sagot, di ba? Nung tinanong ko siya, bakit wala sa IHO? Ano yung sabi niya? Kasi 1953 yan, kaya wala yan dyan. And she doesn't know that the 1953 edition is the only enforced edition of the list of the names of the sea. So, anong ibig mong sabihin? You don't know what you're talking about. So, Correct. nakikikakan ka sa akin, and you don't even know that the 1953 edition of IHO, the list of official list of the names of the sea, is the current enforced. And even in the 4th edition, na hindi pa ngayon napapagbotohan, wala ring WPS, kaya hindi siya napagbobotohan dahil nag-aaway pa ang South Korea at Japan kung ano ipapangalan sa Japan Sea. So, Yeah. alam mo yun? Oo. So yun lang So, yung nasa agenda for revision if ever. Yung sa Yeah, Japan Japan Sea. Sea. Oo. Yeah, kasi nga, pagbobotohan kasi yan eh. So, ngayon, Mm. kasi pag ganito, Joey, no, it's consensus-based. Hindi kasi to majority vote eh. Yung mga ganito, Correct, it's consensus. correct. Kaya ngayon, ang mag-uusap-usapan yan, Japan at South Korea. Well, kaya kita mo, no, grabe ang kadugo pagka papalitan mo ng pangalan ang mga dagat. Kasi, ano yan eh, there is history. I-research niyo yung pagkatalo ng Japan dyan at ng South Korea tungkol sa pangalan ng Japan Sea. Okay? So ano kasi yan, no, merong sense of history, sense of emerald, Chorva, emerald. And the recognition of the countries involved dun sa ano na yun, yung, di ba? The recognition of the countries involved, if it's acceptable for them to call it as such. Sa Philippines, yung kunwari West Philippine Sea, ang dami mo makakaaway dun kasi Southeast Asian country including China and East Asian countries would also have a say in it. Kasi ni-utilize din nila yun eh. Oh, bakit pinapapangalan sa'yo eh? Nung area na yun. Tatanungin ka, bakit alam mo tatanong sa'yo ng mga bansa, Bex, 1946 ka lang naging independent. Yung mga kalaban mo dyan, more than 5,000 years na naging independent, bakit ipapangalan sa'yo yung dagat? Oo, tapos ikaw eksena ka. Eksena ka, 1946 ka lang bakla sa history. Late ka na sa dispute. Oo. Sa world history, 1946 ka lang sumulpot as an independent country. Yung mga kalaban mo, bakla, more than 1,000 years na sila. Tapos ikaw na, wala ka pa 100 years bilang isang independent country, ikaw kaagad ang priority. ikaw ang gusto mo pinaka may eksena dito. Yun. Alam niyo sa barangay ninyo, yung halimbawa kami, Joey, sa barangay namin, kami may away, tapos biglang papasok si Nasusuka, yung bigla siya aaray, tapos, tapos sasabihin niyo Susuka. Tsaka bagong Joey, lipat na. away muna, di ba? Joey, akin yung paso na yan. Sabi ni Joey, akin yan. Tapos biglang susupot si Nasusuka, tapos biglang akin yan. Ay, kasali ka sa away. yun ang, actually, kaya to kultong-kulto, alam mo kung bakit. Kasi hindi nila akala nila, pag sinabi mong WPS doesn't exist, akala nila, sinasabi mo nila na walang legitimate interest ang Pilipinas na dapat ipaglaban. That is incorrect. It It doesn't follow. Kasi kayo, alam mo, istorya niyang WPS, kung sino nagrekomenda niyan, at kung bakit ang grupong ito galit na galit pag kina-question nyo yan. Ang akbayan, si Walden Bello, akbayan pa nun. Si Walden Bello, in-advise niya si Pinoy, palitan mo ang pangalan ng South China Sea. Actually, yan ang punot dulo niyan. Sinabihan si Pinoy, palitan mo. Kaya pag pinuntahan nyo yan, si Walden Bello nun, nag-file siya ng resolution sa Congress, yun talaga, renaming the South China Sea as West Philippine Sea. Ngayon, pinalitan ni Pinoy. Kaya yung akbayan, talagang may sentimental sila dyan. Kasi sila ang nagsulong-sulong yan. Kaya itong mga akbayan, pag ginaganyan mo yan, masasaktan sila kasi yun ang kanilang claim to fame. Pero di ba, aktivista yung galawan. Alam mo, mahilig sila sa mga symbolic action. Alam mo yan, Joey, taga-UP ka. Ang mga taga-UP ng mga aktivista, gustong-gusto yung mga ganyan, yung mga symbolic na, akala naman nila, yun na yun. Kaya itong mga to, nasasaktan sila. Parang ako naman, bakit ka nasasaktan? Ito, we're just stating fact. Bakit ka nasasaktan? And second, hindi naman ibig sabihin na ayokong tawagin yung WPS. Wala ka ng legitimate interest. Ngayon, ikaw ngayon, ang kumusyon sa sarili mo. Why is the legitimate interest of the Philippines tied to the name? What is your basis? It doesn't make any sense. Bakla, kahit hindi mo tawagin yung WPS niya, meron talaga legitimate interest. Meron talaga legitimate interest sa Pilipinas dyan. Wala akong pakialam. Yun ang sinasabi ko because hallucination yung WPS. Paano mo hahatiin ang South China Sea at sasabihin mo, eto ang WPS and the rest South China Sea? How? Is it even geographically possible? Kukonvince sa mundo na okay, hanggang pag lumagpas po kayo dito ng parte ng dagat, eto na po ang WPS. Eto po ang boundary niya. Diba? Just kasi yung mga ganyan,
Kasi pag mga malakihan ganyan, no, pwede kang magpangalan ng mga bay. Halimbawa, Manila Bay. Manila Bay is an extension of the South China Sea. Pero nga, kasi nga, may mga inlet, meron na yung sakop na yan ng bodies of land, so you can call it bay, di ba? Meron tayong Luzon Sea, and that is recognized, ganyan. Pero hindi sabihin mo, okay, kalahati ng South China Sea, ay papangalanan namin WPS. Bakla, ano ba yan? Hindi ba, Yumi? Oh, ito na si Yumi, umakyat na. Nako, Yumi, ay ang manifesto, nasa na yan? Hi, Yumi. Good evening sa lahat. Ayan, kamusta Diba naman? yan? Nasa Pilipinas ka ba? Ha? Oo, nandito na. Uuwi lang. Tingnan mo, haggard. Ah, Pauwi okay. ka, Mabilisan lang Ayos yun. pala, oo. Mabilisan lang. So yun nga, doon naman sa sa masasabi ko lang doon sa WPS na yan. Kahit naman dito sa atin sa bansa natin ang pinagbabasihan lagi ng Supreme Court kapag merong agawan ng lupa is yung date pa rin. 'Di ba? So kung iyan, hindi nila po pwedeng sabihin na pang Pilipinas na talaga yan dahil nga kasi sinauna pa, 'di ba? Hello, gumising na ang lahat-lahat sa kahibangan na pagkakibot WPS na yan, ganun. Kaya nakakahiya tayo sa totoo lang. Nakakahiya Nakakahiya na nga natin. eh. Nang aangkin. Ano yung boundaries? Asan ba yan? Oh, ibig mo Lalagyan, sabihin for lagyan ng anchor. Basta Ito. gusto nila lahat tayo magpakamatay para sa West Philippine Sea. At saka hello, ito lang yan. wala ba kayong alam Oo, sa lagi pa sinasabi na girahin na ang China. Hello, alam nyo ba na pag giniyera natin ng China, pulbos na pulbos ang Pilipinas. Iilan lang yung natin, ammunition natin. Iilan lang, wala tayo sa fighter jet ng mga China, di ba? Kaya parang Actually, Rin ako, isa ka sa mga bumili ng suka, Yumi Santiago. Bakit mo, actually, Bakit nasabi yan? hindi lang ammunition. You cannot win a war if you don't have food security. Bakla, inaangkat mo lahat na pagkain mo sa labas. Pagka, yung online daw kasi doon sa China din. Pa-order mo na sa China. Shopee, Diyos ko po. alam mo maganda nito, no? Sana ma-inform yung mga Pilipino, yung ginagawa ni Elon Musk. I have a love and hate relationship with Elon Musk at alam niya ng mga readers. Kaya nga siya aking favorite na anti-hero. What I like about Elon Musk, at I think this is a stroke of brilliance from Donald Trump, another anti-hero favorite of mine. Alam mo bakit? Kasi si Elon Musk, hindi siya parte ng gobyerno. He's not a politician, he is a businessman. So ngayon, alam nyo yan, sa mga taong gobyerno, pag ang ginawa ni Donald Trump, taong taga-gobyerno yung gagawin niya ng government efficiency, baka walang mangyayaring government efficiency. Kasi kung yung taong i-assign niya galing mismo sa government, gagawa yung mga excuses, ito kailangan kasi. Correct. Oo. Pero si Elon Musk, very common sense. Businessman, unang tanong ng businessman, pag nakakita ng pera, why are you spending Saan it there? napunta? Oo. Diba? Businessman eh. Saan napunta? Saka sa tanong lang yan, Anong tubo? Diba? Di ba ganun? Kailangan yan. Anong tubo? Gusto ko nga yung inano siya na, Elon Musk mali ka, sa Gaza naman pala, Gaza Mozambique, pinadala yung 50 million na para sa anti-HIV. Tapos sabi ni Elon Musk, tatawa ako sa sabi ni Elon Musk. Okay, nagkamali ako, hindi nga sa Gaza Strip, sa Gaza Mozambique ba yun or Madagascar? Mozambique. Oo, Mozambique. Sabi nga sa Mozambique. So why are we still sending $50 million worth of condom? That's a lot of condom. It doesn't make any sense. So, nakita mo, maganda yung tanong niya. Pero pag galing taga-gobyerno niyan, bakla iki-kenat. Kaya kita mo lahat ng umaano na, pro-US aid kami. Pag binasa mo yung mga essay, puro kenat, di ba? Yung mga pang high school na grade presentation na gusto nang mainusot ang essay na maabot ng 5 years. Pero hindi nila masagot si Elon Musk. Miss Universe answer na di ba? And I thank you. Si Elon Musk, simpleng tanong lang siya. Mm-hmm. What is it for? Why is it necessary? Bakit? Paano ito nakatulong sa American taxpayers? Correct, oo. Very practical. Kasi businessman, asan pera? Ano tubo? Yun parati, ganun ka-direkte, di ba? Tsaka ang tanong lang dito, anong tubo? hanggang saan mapapakinabangan? Ang kondom isang beses lang. So paano nga? Lugi pa rin sila. Diba? Ano bang dinudukwang mo dyan, Sas? Paano ka nagdukwang? Parang i-share mo nga sa amin yung dinudukwang mo na yan. Nakakaloka yung mga revelation, no? Yung pagdig ikaw maikot ang Indian na, Yumi. Oo. Nakakaloka yung pagdig nila dun sa USAID niya. Kasi like, for example, they are unraveling yung media network that is paid through it. Pagkatapos di ba meron pa, yung nakakaloka yung picture ni, ang tawag dito, si Angelina Jolie was paid $20 million just to take a photo with Ukrainian kids. For the charity. No, for propaganda. I mean, nag-charity siya. I think that's just for a single photo Parang transactional yun Oo. Single photo, $20 million. Grabe. Pagkatapos for PR purposes, syempre, kumuha ka ng artista. Kita pa rin talaga. Ayun. Tsaka ni Angelina Jolie. Ang tsaka ni Angelina Jolie. Ano yan?
naalala ko, kasi, di ba, isa sa mga professor ko kasi, may ano siya, mga, yung woke walk, mga human rights, international lawyer ng human rights. Sabi, ako ang kanyang favorite na anti-hero. Kasi nga, talagang against talaga ako sa lahat ng, ano to, very big name to sa international law. Pero ano siya, prosecutor. So, ano talaga siya, pa human rights. Yung mga tipong, alam mo yung meron kaming topic na defend torture. Bakla sa akin yung talaga inassign. Dahil ako lang daw ang makakapag-defend ng torture. Bakla ba sa akin talaga inassign ang topic, defend torture. So, nung inassign niya sa akin, bakla, naloka siya. Sabi niya, hindi, naloka siya sa aking pag-defend. Sabi niya talaga, oh my God, you're so convincing. So, parang, feeling ko talaga at that moment, gusto niya na akong tigihin. Charot. Anyway, so, sabi ko talaga, ayoko niya si Angelina Jolie. Kasi nga, ganyan-ganyan siya na pupunta ng mga refugees, ganyan. Naku, malakas bakit mo binabayad sa kanya dyan kaysa dun sa napupunta sa kanya. Ang surprising kasi doon, kasi parang, ang PR niya is that she's doing it as yung she's doing it on her, it is charity, di ba? Yun yung ano yun yung press release di ba? Pero hindi, ang main goal doon is, just like parang Hollywood feast, di ba? Ang main goal doon is yung mga tao din, ay gusto kong mag-support, gano'n, kasi nandyan si Angelina Jolie, gano'n. So, kumbaga, marketing strategy pa rin siya para kumuha ng funds. Gano'n siya. Baka nga hindi pa napunta kay Angelina Jolie yung pera. Baka ang ginawa lang nila, payment ito kay Angelina Jolie. Posible. Diba? Mataba Kasi Angelina Jolie, di ba parang ang press release niya, it is charity on her part. Hindi, ang laki nun kasi ang laki nun, $30 million. Girl, magkano lang ang fee niya sa sa pelikula? Isang photo, 20, sa pelikula ata, ang talent fee lang ata ni Angelina Jolie sa isang pelikula, $9 million. $5 million. Tapos photo, 20. Feeling ko yan. Girl, so may corruption pa along the way. May kinurap yan. Pero syempre, kung ikaw mag-audit ka, maniniwala ka na ganun yung presyo. Angelina Jolie yan Pero, feeling ko, yun ang nilagay nung kurakot. Hello naman. Hello naman. Alam naman ikaw auditor, Joey. Wala namang auditor na pupunta ka mo si Angelina Jolie, tatanungin mo kung magkano binayad sa kanya, di ba? Oo.